Ayun na nga, civil service exam na naman sa linggo kaya ngayong araw na 'to magbibigay ako ng mga preparation na dapat niyong gawin, mapa-mental, physical, spiritual, or even pagkakaroon lang ng positive mindset, pag-visualize, pati na rin ang importance ng affirmation and siyempre ng mga pampaswerte or mga pamahiin natin bago or habang nag-e-exam tayo. I-she-share ko 'yan isa-isa kaya make sure na panoorin mo 'tong video na 'to hanggang dulo dahil sure akong meron kang isa o dalawang mapupulot na pwede mong i-apply bago ka mag-take ng civil service exam. Sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Noemi Cantoria, pumasa po ako sa civil service exam, both professional level and sub-professional level noong March and August 2019. Karamihan po sa mga sasabihin ko dito ay in-apply ko, kaya kung nakapasa ako, for sure papasa ka din. So, umpisahan na natin. Tayong mga Pilipino talaga mahilig sa mga pampaswerte at pamahiin, kaya naman yun yung uunahin natin. Unang-una ay pwede po kayong maglagay ng dahon ng laurel sa inyong bulsa o kaya naman sa inyong reviewer habang kayo ay nagre-review sa civil service exam. Alam mo ba na naniniwala din ako na nag-a-attract ito ng positive outcome. For example na lang, ito po yung pitaka ko. Yung mga pampaswerte nga nung taon na to, maglagay daw ng dahon ng laurel sa pitaka. Kaya ako po ay meron pong dahon ng laurel sa pitaka. Papakita ko po sa inyo. Nakatago siya, eto siya. Yan, eto po, pampaswerte po yan. Hindi yan nakikita ng iba, kaya atin-atin lang to. Char. Ayun, naniniwala ako dito at wala namang masama, 'di ba? So, yan, kung pwede mo namang gawin, 'di mo naman kailangang ipagsabi na meron kang dahon ng laurel sa bulsa mo o kaya naman meron kang kaipit na dahon ng laurel sa iyong reviewer. Eto naman yung pangalawang pamahiin o kaya naman pampaswerte, magsuot daw tayo ng kulay green o kaya naman ay kulay white. So, kulay green kagaya nito or itong damit ko puwede rin 'to, kaya naman kulay white kagaya nito. In-apply ko 'to nung nag-take ako ng civil service exam sa parehas na level, parehas akong naka-white na damit kasi yun yung preferred ng Civil Service Commission and at the same time pampaswerte rin daw. So, yun, magsuot ka ng either green or white. Pangatlo naman na pampaswerte, pampabuenas natin diyan ay isulat mo ang pangalan mo sa reviewer mo gamit ang red na ink. Karamihan sa atin na-associate yung red na ink as failed or bagsak, pero alam mo ba na pampaswerte daw yon? So, try mo lang kung meron kang red ballpen diyan, sulatan mo yung reviewer mo ng pangalan mo para naman isa ka sa pumasa sa civil service exam. Malay natin 'di ba, balikan mo 'tong video na 'to after 3 months kapag na-release na yung result ng exam. Tapos kung ginawa mo 'to ta's nakapasa ka, then I'm happy for you, congratulations. At siyempre ang next naman na pampaswerte ay iwasan daw pong magpagupit ng buhok bago ang civil service exam para daw hindi maputol or mawala or hindi mo makalimutan ang mga ni-review mo. So, ako dati hindi ko naman natandaan na nagpagupit ako. So, yun, kaya siguro na-retain yung mga inaral ko. Yun, sa mga lalaki kung sobrang haba naman ng buhok natin ay siguro ipa-trim natin, yes, but 'wag naman sa mismong araw ng exam o kaya naman kung kailan 1 week na lang before yung exam. Alright, so dumako naman tayo sa espirituwal na paghahanda. Unang-una diyan ay ang dasal at paghingi ng gabay. Ako po talaga no'n nagsisimba po talaga ako tapos lagi akong nagdadasal no'n bago ako matulog, pagkagising sa umaga na sana makapasa ako sa exam kahit before yung exam, during the exam, and even after the exam nagdadasal pa rin ako. So, in-apply ko talaga 'to and naghimala naman dahil pumasa tayo. Pangalawang puwede mong gawin ay magpabasbas ka ng mga gamit mo. Meron po talagang gumagawa nito kagaya na lang ng pinsan ko na nag-take siya ng board exam sa nursing. First taker po siya, hindi po siya nag-review center at pumasa po siya. So, isa sa mga ritual na ginawa niya ay pinabasbasan nila sa Quiapo Church yung kanilang damit na gagamitin sa mismong araw ng exam, pati na rin yung ballpen na gagamitin or I think at that time ay pencil pa yung gamit. Ikaw, puwede mo rin gawin yon kung Catholic ka, puwede mong gawin 'yan, pumunta ka sa mga simbahan kagaya ng Saint Jude or Saint Thaddeus or kahit anong simbahan actually or kung Muslim ka siyempre puwede ka ring, sumamba sa inyong
dambana or simbahan. And lastly, magsindi po tayo ng kandila. So, 'di ba kapag magsisimba tayo, merong mga nakaabang diyan sa labas na puwede kang magsindi ng kandila tapos may mga specific meaning yung iba't ibang kulay ng kandila. So, much better kung white kasi it symbols prosperity. So, malay mo, yun ang maging dahilan para marami kang mahakot na tamang sagot pagdating ng exam. Dito naman sa physical and mental preparation, unang-una ay matulog ng maaga. Hindi ko po ito ginawa dahil galing po ako sa trabaho nung nag-take ako ng civil service exam. Tapos, kinagabihan after ng exam ay meron pa akong pasok sa work noon. Kaya sobrang ngarag na ngarag talaga ako. Pero I highly recommend na para clear ang mind mo at focus ang iyong pag-iisip sa araw ng exam ay matulog ka ng sapat, matulog ka ng at least 7 to 9 hours. Ayun, alam naman natin na yung chocolate 'no, nakaka-alerto yan ng ating isip. So, instead na magbaon tayo ng tsokolate at kainin yun habang nagte-take tayo ng exam, why not gawin mo na lang yan sa umaga before ka pumunta sa facility or sa school kung saan ka na-assign. So, magtimpla ka ng hot chocolate. Ako that time, milk lang naman ang ininom ko, I believe, sa pagkakatanda ko. And, syempre, lots of water. Kaya nga ako naihi nung mismong exam, 'di ba? As in, grabe, hindi ko nakakalimutan yung experience ko na yun. So, ayun. Tapos ang last naman ay pag-iwas sa mga madudulas na pagkain. Ano ba yung mga madudulas na pagkain like okra? Ito lang naman ay parang hindi naman 'to proven ha, pero sabi nila wag ka na lang daw kakain nito para hindi madulas yung score mo. Baka kasi sumablay pa, 'di ba? So ayun, kung tingin niyo nagbibiro ako dito, seryoso po ako. Wala namang, masama kung susundin natin. Okay, dumako naman tayo sa visualization at positive mindset. Ako dati talaga bini-visualize ko na or nai-imagine ko na talaga yung sarili ko, yung pangalan ko na nasa list of passers, na makikita ko yung pangalan ko sa Google kapag sinearch ko yung list of passers. I believe nakatulong ang pagvi-visualize na yon para makapasa din ako sa civil service exam. And ikaw, puwede ka rin namang magdala ng mga pampaswerte kung sa tingin mo isa yon sa mga makatutulong sa'yo para ma-visualize na magiging successful ka this, time na magte-take ka ng exam. Lalong-lalo na kung hindi mo 'to first time 'no, so puwede kang magdala ng maliit na bato or pulang ribbon, red ribbon o pulang tali, ganyan. Anything na pampaswerte or kung meron pa kayong pampaswerte diyan, ritual na ginagawa ninyo, kung nakapasa ka na, ganyan, share mo naman sa comment section para naman may idea pa ako or may alam pa akong puwedeng i-share sa inyo para na rin mabasa ng iba pang nanonood ng video na 'to kung meron man. At lastly 'no, ang panglima natin ay pagsulat ng mga positive affirmations. Naniniwala ka ba sa mga positive affirmations? Ang iniisip kasi ng karamihan, words lang naman 'yan, pero alam mo ba na sobrang powerful ng words? Kaya ako dati nung nagte-take pa lang ako ng civil service exam or before ako mag-take ng civil service exam, meron akong mga sinusulat sa notes ko, sa mga sticky notes in particular na papasa ako sa civil service exam, matalino ako at papasa ako sa civil service exam. Mabilis ako mag-isip kaya papasa ako sa civil service exam. Alam naman natin na time consuming 'yun, 'di ba? So anything na positive, isulat mo 'yan sa papel, basahin mo, lalong-lalo na sa mga areas na nakikita mo 'no. Yung iba nga meron pa silang vision board, nakikita talaga nila like nakadikit talaga dito, malaking-malaking ganyan. Papasa ako, magiging civil service exam passer ako, magiging certified, public servant ako, mga gano'n, 'di ba? So, 'yun, try mo 'yun and then balikan mo 'tong video. And yeah, I wish you all the best kung first taker ka or first time mo magte-take sa civil service exam. Best of luck sa'yo. Marami akong videos na puwedeng makatulong sa'yo para magkaroon ka ng idea. Pero kung ikaw naman ay nakapag-take na ng exam before, then I believe this is the last time na magte-take ka ng civil service exam. Congratulations and hintayin ko yung mga comments ninyo after 3 months. Bye-bye.